Hi guys, video tutorial tayo about monitoring ng mga RTS adjustments. Marami rin kasi ako nababasa na tinatanong paano ba i-monitor properly ang mga RTS at paano din malalaman kung na-refund na ba ni Shopee ang mga RTS claims na final natin. So sa video na to, i-demo ko sa inyo ang paraan na ginagawa ko na I believe effective sa pag-monitor ng mga RTS adjustments. Bago natin simulan, brief intro muna tayo, ano ba ang RTS? RTS ay tinatawag na return to seller. Sa madalit salita, ito ang mga orders na kadalasan na hindi mismo nakakarating sa buyer at ibinabalik sa ating mga seller. Ano-ano nga ba ang mga potential causes ng RTS? So isa na dyan ang seller fault, buyer fault, at courier fault. Guys, in my opinion, between those three, ang main reason bakit tayo as a seller nagpa-file ng claims ay dahil sa buyer fault. Ano-ano ba ang consider as buyer fault na very common makikita sa shipping information? Isa na dyan ang buyer is unreachable, buyer refused to accept order, and buyer requested to reschedule or not on location. Again, makikita natin itong mga delivery attempt status na to sa shipping information ng bawat orders. Guys, I'm not going to deep dive more about this RTS context since ang focus natin sa video na ito ay ang pag-check or monitor ng mga RTS adjustments. Disclaimer lang, I use spreadsheet or Excel and I highly recommend to use Shopee Seller Center for this purpose para ma-utilize na rin natin ang pagiging power seller. Okay guys, punta tayo sa Seller Center ni Shopee. Login with QR ang gagamitin ko. Then, scan natin ang QR code gamit ang Shopee app. Confirm login. Okay. So, nasa homepage na tayo ni Seller Center. Close lang natin to. Under Finance, click natin ang My Balance. So, ito guys. Ito. Click natin yan. Enter natin ang password. Click natin ang adjustment. So guys, ito na. Dito natin makikita ang mga transactions like deduction and refund ng mga RTS natin. At kung seller affiliate ka, dito mo rin makikita ang mga incentives na binibigay ni Shopee. So guys, dito magsisimula ang main point ng topic. Simulan natin sa pag-generate ng report based sa duration na kinakailangan natin. Let's say, kailangan ko makita ang mga transactions simula January 1, 2023 at kung kailan huling nagkaroon ng adjustment. So in my case, November 16 ang huling adjustment ko. So January 1, 2023 to November 16, 2023 ang i-generate kong report. So, click natin to. Select date, backdate from January 1 to November 16. So guys, ito na yung extracted data natin. Pwede na natin siyang i-export. Click natin ng export. Okay. Click natin ang download. Okay guys. So, save natin siya. Sabihin natin sa RTS folder. So, depende sa inyo guys, no? Kung saan nyo isi-save. Sabihin natin January 1 to November 16 RTS. Then click save. So guys, eto na. Na-download na natin ng report. So,
guys, proceed tayo sa part 2 ng video na to. And I hope magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat guys.